Musta? Muling nagbabalik ang makulat nating bidang may tama, like at subscribe ka na rin para masubaybayan mo ang mats ng anime na ito. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Matapos matalo ni Mash ang leader ng Magia Lupus at makuha lahat ng coins ng Lang Dormitory ay mas naging malapit na sa pagiging Divine Visionaries maging ang friends niya. Ngunit dahil sa naging laban nito sa isa sa mga Innocent Zero na nagngangalang Cell War ay naging usap-usapan na nga sa akademya ang hindi pagkakaroon ng magic ng ating bidang binata. Samantala, wapake naman dito si Mash habang si Finn naman ay lubos ang pag-aalala dahil may nakakaalam na nga ng sekreto nitong si Mash at dapat daw magawan agad nila ng paraan at baka mapa-trouble pa itong si Mash sa may trouble na ngang dati sa pag-iisip. Kababanggit pa nga lang ni Finn ay isang estudyante naman agad ang lumapit sa kanila at tinanong kung totoo daw ba ang chismis na di marunong ng magic itong si Mash, na agad pinabulaanan naman ng todo effort sa pagtanggi nating bida at marunong daw siyang gumamit ng magic. Nako, wag mo na itanggi pa at trending ka sa buong akademya. Ika na nga ng pab-ibong estudyante habang si Finn naman ay hinayla na papalayo ang kaibigang nagmalasirang plaka na sa kakatanggi ng mga chismis. Ayaw naman paawat ng estudyante at kung papanigan daw ni Finn ang binata ay maaaring ma-expel din siya kung magkataon. Kaya umamin na nga raw ito at sabihin ang totoo. Ano na Finn, poprotektahan mo yang supot na yan, pang-ising-isi na nga ng kulot na salot. Kalaunan ay nagalit na nga itong si Finn ngunit lubos pinagtaka nang makita na niro-romansa na ni kulot ang sahig ng lingunin niya. At dito nagulat na nga sila nang makita ang pagdating sa eksena ni Lance na siya na ngang may gawa nito. At pinaliwanagan ang galit na manyak ng sahig na na-offend daw siya kaya sorry siya. Di rin nagpahuli sa eksena si Barrett na balot ng bondage kasama itong si Lemon na todo drama at grabe nga raw ang tinamong pinsala ng kanilang kaibigan na si Barrett, mga nabaling ribs, nakuping bungo, fracture sa lahat ng bias, at balikong 2 inches tutoy. Matapos ng mga kadramahan ay rekta na nga sila sa kanilang after-school party. Ukol sa pagkakapanalo nila laban sa Lang Dormitory, na lubos kinatuwa na nga nila bukod dito kay Finn na lubos ang pagkabahala at bakit daw nandirito ang mahilig sa Barbie na leader ng Magia Lupus kasama ang kanang kamay nito. Nakilaw na ay naglabas na nga ng isang deck ng baraha at tila ready makipag-party. Naiyak na nga lang si Finn ng bamanat itong si Racer na kung sino man ang magtangkang tumalo sa laro ng master niya ay aabutin sa kanya, hahaha. Grabe siya, huwag ka naman ganyan, ika na nga ni Lemon at inalok si Racer ng tea, na bigla na nga lang natamimi at otol-otol na nagpasalamat sa dalaga para sa tea. To the rescue na nga ang master nito at pagpasensyahan na nga raw nila si Racer at di raw ito sanay na makisalamuha sa mga babae. Muli na naman ngang nagulat si Finn nang makita na nandirito rin ang isa pa sa mga Magia Lupus na si Love Cute at nakikikain din, habang itong si Lemon ay ayon. Dumadamus na naman at dinidiskartihan ang bida nating binata. Lapit naman na nga itong si Finn kay Lance at tinanong kung ano raw ba nangyari dito noong nahiwalay sa kanila kamakailan. Kwento naman nga ni Lance na napalaban daw siya sa mga death row inmates ng basement na lubos kinabahala na nga ng duwag na si Finn. Napabuntong hininga na nga lang itong si Finn at party-party nga sila pero kanya-kanya naman ang trip ang bawat isa sa kanila. Uy Mash, ika na nga ni Razor sa ating bida. Bilang pasasalamat sa pag-imbita nga raw nito sa kanila ay bibigyan niya ito ng warning, na ang Innocent Zero ay target itong si Mash. Ayon pa kay Razor ay dito nga raw nakuha ni Lord Abel ang kapangyarihan nito, ang third line nito bagamat artificial lamang, na kung ikukumpara raw sa mga tunay na triple liner ay walang pan-apat. Kaya mag-ingat nga raw itong si Mash at siguradong babalikan daw siya ng mga ito, at sa kanila naman daw na mga Magia Lupus ay siguradong paparusahan sila ng mga ito. Dagdag pa nga ni Razor na nais lamang daw ni Lord Abel na magkaroon ng mundo na tahimik para sa mga taong tulad ng kanyang namayapang nanay. Kaya salamat nga raw dito kay Mash at pinigilan sila at mukhang malapit na sa katotohanan ang hadikain ng kanyang Lord Abel, ang isang mundong mapayapa para sa lahat. Abat umeksena na naman ang makulit na kulot at sinundan sila sa kanilang after party. At dito lubos kinagulat nang makita na kausap ni Mash ang pangalawa sa pinakamalakas ng Lang Dormitory na si Racer, at nagkabuhol-buhol na nga bulbol sa taranta nang makita ang leader ng Magia Lupus na si Abel sabay kumar-ipas ng takbo papalayo. Samantala, isang kwago naman ang bigla na lamang bumisag sa kanilang bintana at may dalang sulat para kay Mash, na lubos na nga nilang kinagulat ng kanilang mabasa.
Ayun na nga't pinatawag na itong si Mash sa Bureau of Magic at nakarating na dito ang balita na walang kaalaman sa magic itong bida nating bangag, at krimen nga raw ang pagtago ng katotohanan na hindi marunong sa anumang mahika itong si Mash. Isang malaking banta raw sa mundo ng mahika na ginawa pa ni Papa God ang tulad ni Mash na isinahaling tulad ni Kalbo sa isang insekto ng kanilang lipunan. Hanggang sa magulat na nga lang si Kalbo nang makita ang pagsingit ng isang divine visionary na pinakilalang si Rio Grants, na tila nagustuhan ang personalidad ng ating bida at kinontra ang paladesisyong Kalbo. Pero dinagdag nito na nabubuhay raw sila sa pamamalakad ng mga alituntunin kung saan sinusunod ng karamihan, na siyang nagpapanatili ng kaayusan sa sangkatauhan. O siya, hindi naman importante ang opinyon ng iba, basta't panigan ka lang ng karamihan, ika na nga ni Rio na kilaunay naglabas ng kandila, at sindihan nga raw ng binata nang hindi ito hinahawakan. Nabahala naman si Kalbo at kalokohan nga raw ito, dahil alam naman nilang di marunong sa magic itong si Mash, ngunit mas kinagulat nang makitang maglabas ng wand si Mash at ano raw ba silbi ng isang wand sa wala namang magic na tao. At napakalupit nga raw nitong si Sir Rio at talagang binudburan pa ng asin ang sitwasyon. Sa gulat nga ni Kalbo ay bigla na lamang kiniskis ni Mash ang dulo ng wand sa sahig, at gamit ang pambihira nitong bilis ay nagresulta na nga sa paglabas ng pambihirang apoy na siya na ngang nag-apoy sa kandila. Kailangan baka moong panigan muna ko ng karamihan, basic lamang yan sa kamao ko, banat na nga ni Mash sa mga tanga, na siya naman nagpangiti dito kay Rio at lodi daw itong si Mash. Sa kung saan ay bigla na nga lang nagulat si Mash ng isang pangmalakasang atake na gawa sa buhangin ang sa kanya ay dumamba, at biglang may nagsalita at nagsabing ba't parang nag-aastang okay na daw itong si Mash sa hindi pa naman neresolba ang lahat. Dito na nga nagulat din itong si Kalbo at bakit daw nandirito ang mga divine visionaries. Isa-isa na nga itong pinakilala mula kay Sir Rara Hailstone ang Ice Cane, Renatos Revol ang Immortal Cane, Caldo Gehenna, ang Flame Cane, Safina Brevaya, ang Knowledge Cane, Agito Tyrone, ang Dragon Cane, at ang huli, ang umatake kay Mash, na nagngangalang Orter Madel, ang Desert Cane. Ayon sa mga ito ay di nga raw sila sang-ayon sa pagtago ni Mash sa katotohanan na hindi ito marunong ng magic o kung tawagin nila ay black magic, na kailangan nga raw pagbayaran ni Mash ng kanyang kamatayan. Habang itong si Mash naman ay edi wow lamang nasabi. Di yan katanggap-tanggap, ika na nga ni Kalbo na tila sinaniba ng kung ano at nagpakilalang sila daw ang Innocent Zero, at sinabing si Mash raw ay kanilang pagmamay-ari, kaya huwag nilang pakialaman. Nabahala na nga ang mga divine visionaries habang itong si Mash naman ay kinontra ito at di nga raw siya pagmamay-ari ng kung sino man. Pahabol na nga ang Innocent Zero at sinabing bilang patunay na sila ay seryoso, ay nilagyan nila ng Magi Parasite itong si Kalbo. Gulat na nga sila sabay nagpaliwanag si narrator na ang Magi Parasite raw ay isang delikadong magical creature na sumisipsip ng mana, at karaniwang ginagawang host ang mga tao, at sinumang basta na lamang magtatanggal nito sa kasalukuyang host nito ay siya nang ang ginagawa nitong bagong host. Dagdag pa nga ng Innocent Zero na magsilbi nga raw itong babala sa lahat, na sila lamang ang namamalakad at nagmamay-ari ng mundong ito. Singit naman nga si Rio at tila ibig daw iparating ng Innocent Zero ang gyera laban sa Bureau of Magic, na matagal nang may sigalot sa isa't isa. O siya, ako na magtatanggal ng Magi Parasite kay Kalbo, ika na nga ni Rio sa mga ito, na agad namang pinigilan nitong kulot at lubhang delikado raw ang Magi Parasite lalo na sa mga malalakas na magic users. Nakipagdiskosyan pa nga ito sa kulot at wala naman daw ibang makakagawa nito bukod sa kanya na pinakamalakas at pinakapogi sa lahat, hanggang sa nagulat na nga lang sila nang biglang hatakin ni Mash ang parasite sa likod ni Kalbo na tila wala lang. At siyang tunay nga ay bigla na nitong pinasok ang bunganga ni Mash na lubos kinagalit na nga nila at ang bobo raw nito't di nakikinig sa warning ng narrator. Ano pa nga ba at pasiklab na naman ang bida natin nang bigla na lamang isanuka ang parasite malalobo lamang na ginawang balon animal, na lubos kinagulat na nga nila at nagkorting aso, ha. Habang itong si Mash ay poker face lamang at sinabing parang tangkay lang naman daw ng cherry ang kalaban na tinali niya sa kanyang bibig, na lubos kinabulantang na nga ni kulot at paano raw ito nagawa ng ating bida. Sabay dinasalan na nga ang Kalbo at baka patay na raw. At ngayong napatay niya na raw ang parasite ay solve na ang problem nila yehe. Sarap mo pambihira ka talaga Lodi, ika na nga lang ni Rio sa kanya, habang itong si Orter naman ay di talaga matunawan,
At wala raw nagsabi na okay na ang isyu ng binata. Ang batas ay batas, kaya huwag kang bomozas dahil isa kang Black Magic, banat na nga nito kay Mash. Ayoko, ribat naman ni Mash na ibinaon ang kanyang paa sa sahig at di nga raw siya sasama sa mga ito. Hype ano ka bata, di ka masasalba ng tantrums mo kahit ano pa gawin mo, pagkabwisit na nga ni Orter sa may sayad nating bida, sabay teleport sa tabi ni Mash at tinutukan ng kanyang ding-ding-dong. Agad pinigilan naman ito ni Ryu at di nga raw siya sang-ayon dito, hanggang sa magdiskusyon na nga ang dalawa. Sa kung saan ay bigla na nga lang umeksena ang isang dambuhalang espada, na agad namang nakilala ni Mash, at dito ipinakita ang pagdating nila Rain Ames kasama ang headmaster na si Mr. Wahlberg, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Pag-ulat na rin mga lods ng like at subscribe ko dyan, pa-New Year nyo na sa akin baka naman, hihihi, salamat. Tsaka chance na manalo sa pag-giveaway natin na 1K twice a month, kaya abang-abang lang lods at isasama ko sa video ang mapipiling winner. Like, comment, share at ang pinaka-importante subscribe ka lang lods ay kasama ka na sa giveaway, salamat.